Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Pahinga na siya! Putang ina rin. Putang ina niya rin. Nandito ako ngayon sa distrito niya. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, kung saan kami galing, doon sa Mindanao, sanay kami sa wala. Tama! Tama! Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Mga sis, saan kayo galing? Kinsay mga tausog diri, mga Maranao. Kinsay mga Bisaya. Ayaw mong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa piniliay, butangin na ninyo og 0 si Chua. Pangalawa, sikat na apelido, pamilyang politiko, automatic ang boto natin. Pangatlong, ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto, ay ibinibigay natin ang ating pagkatao sa kanila. Alam nyo, galing akong Bacolod, galing akong Manila, kahapon, Quezon City, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba ang bilihan ng boto? 2,000, 3,000. Meron pang bilihan ng boto na tawag ay tupad, akap, AX, maip. Ginawa ng legal ang pagbibili ng pagkatao ng mga kababayan natin. Yan ang ugali natin. Kung sino yung magbabayad, bibigay ko sa kanya ang boto niya. Tanggapin natin ang pera. Bakit hindi? Galing naman yan sa gobyerno. Yes. Hindi na, ibibigay ko yung buong paako sa inyo kung merong politiko nagbibigay ng pera na galing sa bulsa niya. Lahat yan, galing yan sa pondo ng gobyerno. Buwis natin yan. Tax natin yan na binabayad natin. Tanggapin nyo ang pera. Pero,
pag-isipan nyo, karapat-dapat ba itong tao na ito na maging leader ng aming komunidad? Dahil pag binibigay natin ang boto natin at hindi natin pinag-iisipan ang ating shade na pangalan, babalik na naman tayo doon sa hindi ko na kailangan ibigay ang pangako ko sa inyo habang ako ay nangangampanya dahil binayaran na kita para sa boto mo. Yes, tama. Ano pa ba ang obligasyon ko sa iyo? Bayad ka para bumoto sa akin. So bakit pa ako magbibigay ng tama at totoong serbisyo? Kami doon sa syudad ng Davao, hindi kami naglalagay kailanman ng budget na pambili ng boto. Alam mo anong nangyayari sa Davao? Yes, ma'am. Ang mga taga-Marawi, naa sa Isla Verde, naa sa Boulevard, boboto sila sa umaga sa Davao City. Dahil boboto sila para sa mga Duterte. Tapos, babiyahe sila papuntang Marawi, Maguindanao, Cotabato City dahil boboto sila para sa bayaran doon. Tama yan, tama. Diba? Truck-truck kayo na bumabiyahe panahon ng halalan para kumuha ng pera sa mga kapitbahay. Mga flying voters, ilang beses ko na yan sinabi sa COMELEC. Kailangan automated ang listahan ng mga tao. Dahil kung hindi ninyo ginawa yan, at hindi niyo biometrics yan, ganyan lagi ang kultura ng ating halalan. Boboto dito, lilipad sa Bulacan, boboto doon, tatanggap. Ganyan sa amin. Hindi kami nagbibigay. Boboto sila, sa umaga, babiyahe sila, tapos boboto sila doon sa kapitbahay namin. Doon kasi may bigayan ng pera. Yan ang nangyayari sa atin. Sabi ko nga, walang problema. Kunin natin ang pera, pero pag-isipan natin ang ating mga leader. Dahil yan ang kinabukasan. Yan ang magdadala sa atin sa tama o maling kinabukasan ng ating bayan. Alam niyo, masakit sa akin yung pagbibili ng boto. Dahil nga, nawawala yung respeto ng tao sa isa't isa. Nagiging transaksyon. Mahalin mo ako, bayaran kita. Pag hindi mo ako bayaran, hindi kita mamahalin. Nagiging transaksyon ang ating mga relasyon sa ating mga kababayan. At masakit sa akin dahil sino ba at kaninong boto ba ang binibili ng mga politiko? Sa mga mayayaman ba? Mahirap. Sa mga mataas ba ang trabaho at natapos? Mga doktor, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Mga engineer na kumikita ng 1 milyon isang buwan, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Hindi. Ang binibili ang boto, yung mga tao na araw-araw naghihirap, nagtatrabaho, naghahanap buhay dahil ang 2,000 ay napakalaking bagay para sa pamilya nila. Yung mga taong naghihirap at walang-wala. Masakit yun. Dahil pinagsasamantalahan yung kahirapan ng mga tao. Dahil ba walang-wala ako, bibilhin mo na ang aking dignidad at prinsipyo. Yan ang ugali natin, mga Pilipino. Kung sino yung naaalala, bahala na.
Hindi ko na tatanungin kung ibibigay mo ba pangako mo. Kung sino yung sikat. Kung sino yung malaking pamilyang politiko. At ibinibigay natin yung pagkatao natin sa taong magbabayad. Sa tamang presyo. Kaya kailangan, madami ang nagtatanong, ano bang magagawa namin? Ano bang matutulong namin, Inday Sara? Wala na kayong matulong sa akin. Tumulong na kayo. Ginawa niyo na akong pangalawang pangulo ng ating bayan. Oh, sa susunod yun, sir. Pero sandali lang, sir. Nandito muna tayo. Huwag niyong kalimutan, hindi ako kandidato. Botante ako ngayong eleksyon na ito. Nagpapaalala ako sa inyo kung ano yung dapat gawin natin. Baguhin natin ang ugali natin sa pagboto ng mga kandidato. Ilang araw na ako umiikot sa iba't ibang lugar sa Visayas. Baka dahil naging 20 pesos yung bigas doon dahil umikot ako doon, galing ako sa Marlete. Ngayon lang ako napaisip pa. Galing, oo nga eh. Bukas 20 na yung bigas ninyo dito kasi dumaan sa Inday Sara. Salamat kayo sa akin! Ngayon lang ako napaisip na na. Galing ako sa Marlete, Cebu, Negros. Bacolod, Negros Occidental. Lahat ng madaanan ko, Manila, Quezon City, nagtatanong, kamusta na ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang dami ng mga hindi ko kilala nagsasabi, ikamusta mo kami kay President Duterte? Kahit hindi kami magkakilala mga kababayan natin kung saan-saan. Okay lang po si Pangulong Duterte. Wala naman po siyang problema sa sakit. Ang kanya lang ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong maglaba, hindi siya marunong magluto, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. At isa pa doon, siya ay may edad na, 80 years old, si Pangulong Duterte. Ano sa daw? Uwi na ma'am, uwi na! Sabi ko sa kanya, alam mo ang pinakamadali dyan, itlog na lang, halu-haluin mo lang yan, dagdagan mo ng asin at paminta, tapos lutuin mo sa mantika, okay na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig, magpaluto ka pa ng itlog. Yun lang naman ang kanyang challenges o nahihirapan siya doon sa loob. Coke Zero! Noong may Coke Zero doon sa supply kasi may vendo siya. May vendo sila. Kanina tumawag siya sa akin. Ganun pa rin, kinakamusta ko siya. Kamusta ba? May nararamdaman ka ba? Masakit ang ulo mo, masakit ang tuhod mo. Sabi niya, hindi. Masakit lang ang aking puso. Sabi ko, sabihin mo sa doktor. Sabi niya, bakit masakit ang puso mo? Sabi niya, ay, nawala na kasi ang mga girlfriend ko. Sabi ko, ay nako, huwag ka mag-alala dahil may 2 girlfriend dyan sa labas ng kulungan, nag-aaway, nag-aantay na lumabas ka. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba sa away ang nanay mo? Sabi ko sa kanya, ay nako, wala na siyang pakialam sa'yo. Yan po ang update kay Pangulong Duterte. Sabi niya kanina, kailan mo ba ako ilalabas dito sa detention center? Sabi ko sa kanya, relax ka lang dahil mamayang gabi meron kaming meeting doon sa distrito ni Joel Chua. Ay, sorry. Distrito ni Apple Nieto.
apple ko. Ito yung apple ko. Hindi man ito pulang-pula na apple. Naluspan man ito ang apple. Yung apple ko. Bakit namumutla itong apple na ito? Ha? Sana ako, ano magkwento? Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, mamaya nandun kami sa distrito ni Apple, Chua. Ay, ni Apple, niya to. Apple niya to. Nagugulo ka. Apple niya to. Pag-uusapan namin kung paano ka namin kidnapin diyan sa Hague at ibalik sa Pilipinas. Sabi niya, wag mo akong kalimutan dito dahil mabubulok ako dito. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Marami ang nagdadasal sa Pilipinas at sa buong mundo para maibalik ka sa ating mahal na inang bayan. Yung mga nagtatanong kung kamusta si Pangulong Rodrigo Duterte, meron po kaming maliit, short, maikling video para sa inyong lahat. Self-rated poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about being hungry. Pagbabarili ng isang babae dahil umano sa konsehan sa droga. Pinagtataga hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Ang bugbugi ng dalawang Just remember, no, at bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Na pag-alagala, mga batang nagra-rugby, nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang bibili ng pagkain sa karinderya. Makalat sa social media ang videong ito ng pamamaril sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn a living. Napapalenteng trabaho ang suspect at gumagamit pa umano ng droga. Good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino, krimen, droga at korupsyon, mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapon palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung si Tatay Digong ang naging Pangulo, tumahimik yung mga MP. Nagkaroon ako ng Facebook yung anak ko. Kumbaga hindi sila sinikado sa daan. Sobrang happy ako dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutulog sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin ng mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug user, mga ano, yun ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OFW, naramdaman namin ang safety sa aming pamilya. It's a time to be powerful and a time to be just a nobody. I used to describe the brightest star there was mine, shining brightly. And in a few days, I will be just a Rodrigo Duterte from Danao, Cebu. Daghang salamat. Lubos na minahal ni PRRD ang PNP at AFP. Pag ako ang nanalo, kaagad dublado ang sweldo ng pulis pati militar. Pero sinalan din pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. hihilain din. Hihilain din. Kung maniwala nga, hihilain din. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Anong darating, sir? Huwag na tayo mag-debate rito. This is not the place for debate. Hindi po, Guys! hindi po kanina. Hindi, sir. Hindi nyo magugustuhan yung kasunod na order. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bagang na namumuno sa kanila.
Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal At Court. yun ang simula ng pagliyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isapinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Hindi pa tapos ang pagliyab ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Ikaw at ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury, muling binusisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga benepisyaryo ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa tuloy na pinaan, nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million, 90 million lahat yun. 30 million AX or ATAP, 30 million na NAIC, and 30 million na tupad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakakita si Davao City Representative Isidro Umlab ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bican Report ng 2025 National Budget na anyay labag sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na anyay bilyones ang halaga. Good luck sa atin lahat. Na-promote pa nga ang mga instrumento ng pangingidap kay PRRD. Police Brigadier General Jean Fajardo and family, the Chief of the PNP and his family to join the President for a photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, I get to live in the last day of my term. I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Totoo lang. You can save the Philippines. Act now. Vote Duterte.